Magandang hapon sa inyo lahat at narito pong ating update sa bagyong Auring. At ayon sa ating latest na image galing sa Himawari, yung mapapansin nyo itong kulay pula at dilaw, ito yung mga malakas na pag-ulan at concentrated dito sa Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. At halos buong bansa ay maulap po tayo at may mga pag-ulan, lalo po sa Visayas, ganun din sa Mindanao. Isa pang image galing sa Himawari, ito yung visible image. Inyong papansin, itong makakapal na ulap, ito yung puting-puti na kaulapan. Ito yung makakapal na ulap, concentrated dito sa Visayas at ilang bahagi ng Mindanao, katulad sa Surigao del Norte. At kaninang alas 3 ng hapon, yung sentro ng bagyong Auring ay naglandfall o tumama sa Siargao Islands sa may Surigao del Norte. At base sa ating latest na forecast track, yung sentro ng bagyo ay as 2 p.m. malapit na po sa may Siargao Islands. At bukas ng hapon, Monday, yung sentro ng bagyong Auring ay malapit na po dito sa Cebu. And then sa Martes ng hapon, ang sentro ng bagyo ay nasa Sulusi. And then sa Wednesday ng hapon, tuloy-tuloy na po yan sa bandang West Philippine Sea at inasa po natin sa Huwebes o Thursday, nasa labas na ho siya ng Philippine Area of Responsibility. At inyong makikita na mula ngayon hanggang sa paglabas ng PER ay mananatili po siyang tropical depression. So hindi po siya lalakas into a tropical storm. At kaninang alas 4 ng hapon, ang sentro ng bagyong Auring ay malapit dito sa may bandang Dinagat Islands. At ang lakas ng hangin nito ay umabot pa rin sa 55 kilometers per hour. At gustiness ay nanatili pa rin sa 70 kilometers per hour. Bahagyang bumilis ang kanyang pagkilos. From 7 kilometers per hour kanina, ay inaasahan po natin ito ikikilos sa bilis na 9 kilometers per hour sa direksyong northwest. At itong mga lugar po, yung kulay blue na inaasahan po natin, nasa ilalim ng Tropical Cyclone Warning Signal number 1. At karamihan dito sa may eastern western at central Visayas at dito banda sa may northern Mindanao. At meron isang lugar dito sa bandang Palawan. Ang signal number 1, ibig sabihin nito, ay inaasahan po natin lakas ng hangin na umaabot sa 30 hanggang 60 kilometers per hour na inaasahan po natin maramdaman within 36 hours. So ano po mga lugar po na nasa ilalim ng Tropical Cyclone Warning Signal number 1? Una po itong Cuyo Island, sunod ang Bohol, Siquijor, Negros Provinces, Southern Leyte, Cebu, Guimaras, southern part ng Iloilo, southern part ng Antique, at sa bandang Mindanao, itong Agusan del Norte, Surigao del Sur, Surigao del Norte, kasama ang Siargao Island, Dinagat Province, Misamis Oriental at Camiguin. Ang mga lugar nito ay makakaranas ng mga pag-ulan at pagbugso ng hangin. So itong recorded na pag-ulan within 24 hours. Ito'y simula nung kahapon ng 8 o'clock na umaga hanggang 8 o'clock kaninang umaga. At ito yung top 5 na naka-record ng maraming ulan. At karamihan dito sa Mindanao. Yung 86.8 dito sa Surigao del Norte, ay moderate to heavy rains po yan. Sumunod, yung pangalawa, ang Butuan City sa Agusan del Norte, 58.8 millimeters. Moderate to heavy po yan. And yung Hinatuan, Surigao del Sur, 52.7 millimeters, moderate to heavy rains. Sa may Southern Leyte at sa Eastern Samar, ay moderate rains po ang naranasan sa mga lugar po doon. Ito naman po yung past 6 hours from 8 o'clock ng kaninang umaga hanggang
2 o'clock ng hapon, ito yung top 5 po natin na recorded rainfall mula sa ating Pag-asa Station. Ang una po dito ay Surigao del Norte, umabot ng 43.0 millimeters. Yan po ay moderate to heavy rains. So nagpapatuloy po malalakas na pag-ulan po doon sa may Surigao del Norte. Sumunod ang Eastern Samar, 35.0. So moderate rains po yan. Pangatlo, itong Butuan City, and then Tacloban City sumunod, and Maasin. Parehas po na light to moderate rains for past 6 hours. So kaninang 4 ng hapon ay nakakaranas po ng mga malakas na pag-ulan sa bandang Visayas. At nag-issue po tayo ng heavy rainfall warning. Isabihin po niyan, makakaranas po ng malakas na pag-ulan dulot ng bagyong si Auring. Red po, ibig sabihin po niyan ay torrential rains, kung saan makakaranas ng pagbaha, lalo na po sa mababang lugar, at yung landslide, lalo na po sa may malalapit sa mga bundok. So ang mga lugar po yan, itong Eastern Samar, Southern Leyte, at Leyte. Orange heavy rainfall warning naman, ibig sabihin nito ay intense na pag-ulan. At ito ay nasa Samar. Ibig sabihin po niyan, flooding is threatening. So maaari tayong makaranas sa pagbaha, lalo na po sa mababang lugar. At ganoon din, mayroon pong panganib ng landslide, lalo na po sa mga malalapit sa mga bundok. At kaninang 4:30 ng hapon, ito ay galing pa rin sa Visayas PRSD. Ito yung sabihin ay regional office po natin sa Visayas. Sa Cebu po, yung regional office po natin, ay nakakaranas po nila, inaasahan pa rin na magpapatuloy ang mga pag-ulan from light to moderate rains, at paminsan-minsan po may mga malalakas na pag-ulan. At ano yun po yung maapektuhan nito? Ito yung Cebu, Bohol, Biliran, at Siquijor. So, inaasahan po natin magtatagal itong mga pag-ulan nito within sa mga susunod na 2 hanggang 3 oras. So, kaninang alas 3 ng hapon, naglandfall itong sentro ng bagyo sa bandang Siargao Islands. At base sa ating forecast track, ang susunod na landfall o pangalawang landfall dito sa bandang Panau Island, may southern part ng Leyte. And then, ang susunod na landfall, dito banda sa Bohol. So, ito yung po, inaasahan po natin mamayang gabi, maaaring mag-landfall sa southern part ng Leyte, particularly dito sa Panau Island. Then, bukas na umaga, ay maaaring mag-landfall, pangatlong landfall, dito sa Bohol. So, ano po inaasahan po natin? Una-una po, ito yung mga lugar na sa ilalim ng Tropical Cyclone Warning Signal number 1, plus yung nalabing bahagi ng Eastern at Central Visayas. Paalala po sa ating mga kababayan, maging alerto po tayo sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa dahil sa inaasahan po nating malalakas na pag-ulan. At dahil sa bagyo, yung Eastern Seaboard ng Visayas at ganoon din yung Mindanao ay delikado pong pumalaot dahil inaasahan po natin na magiging maalon hanggang sa napakaalon. Kaya po, paalala po sa ating mga kababayan na huwag po tayong pumalaot dahil delikado po dahil sa malaking alon dulot ng bagyo. At base sa ating forecast track, inaasahan po natin sa Huwebes o Thursday ay inaasahan po natin itong sentro ng bagyo ay nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility. So inaasahan po natin na 4 na araw pa mamalagi sa loob ng PAR itong si bagyong si Auring. At maaaring 2 hanggang 3 araw pa maapekto ng bagyong Auring ang ating bansa. Lalo na po ang Visayas at yung lang bahagi ng Mindanao. So ito na po ang ating latest update sa bagyong Auring. Ang susunod ng ating update sa bagyong Auring mamaya pong alas 11 ng gabi. Mula sa Pag-asa, Weather Forecasting Section, ako po si Alzar D. Aurelio.